Magandang araw mga kaibigan sa ating po namang pagtatanghal, sa ating po namang Melo Acuña Reports. Mahalaga po ang pag-uusapan sapagkat may kinalaman ito sa nagaganap sa Marawi City at kapaligiran nito maging sa Maguindanao. Kasama ko po ang Senior Advisor ng International Alert, si Professor Pancho Lara ng Pamantasan ng Pilipinas, at siya po yung nagkaroon ng pagkakataon makapag-aral din sa Inglaterra at baka makapagbahagi siya ng kanyang karanasan tungkol sa National Health Service doon sa kanyang pinag-aralan sa England. Magandang araw, Professor Pancho. Magandang araw, Melo. Kamusta? Mabuti. Mabuti naman. Ano ba pinagkakabalahan? Ano ba pananaw ng International Alert doon sa COVID-19, doon sa sabihin na nating mahihirap na lugar ng Lanao del Sur at maging sa Maguindanao? Well, ang nangyayari kasi ngayon sa Lanao ay patuloy pa rin yung kumikilos doon, yung mga tinatawag na itim o yung grupong alyado sa ISIS. At sa kasalukuyan, bagamat merong krisis sa kalusugan na bunga ng COVID-19, ay sa aming pagsusuri ay meron pa rin silang ginagawang mga aksyon na pagre-recruit, pag-atake sa mga base ng militar doon sa Lanao. Pero higit pa doon, dahil sa kasalukuyan ay Ramadan, parang napakalaking issue sa kanila yung pagsarado ng mga moske. At sa aming pag-alam, meron na silang mga pinaabot na mga pahayag sa ilang mga mayor ng Lanao del Sur na sinasabi na tutol sila doon sa pagsasarado ng mga moske sa panahon ng Ramadan. At bagamat ay hindi naman sila nananakot pa, pinaabot nila yung kanilang pagtutol doon sa ganong nagaganap. Ikatlo, may mga tension rin sa pagitan ng bayan ng Marawi at yung bayan ng Iligan na binabantayan namin. Kasi alam naman natin, para makapunta ka ng Marawi, dadaan ka ng Iligan. At isang napakahalagang ruta sa mga Maranao ang Iligan dahil doon sila dumadaan para makaabot sa mga pamilya sa Cagayan de Oro at sa iba pang lugar sa Lanao del Norte at sa Misamis. Nung sinarado yon, yung checkpoint at naging mas mahirap, nagkaroon na rin ng pag-ahamon at pananakot ng parehong panig na hindi namin kayo papasukin sa Iligan. At kami naman, kung ayaw nyo kami papasukin sa Iligan, ipuputuli naman namin ang tubig papunta ng Iligan. Kung yan ang, so, kumbaga, naghahamunan, nananakot sa isa't isa. Yan yung mga tensyon at mga pressure na dulot nitong pambansang krisis na kaharap natin sa kasalukuyan. Doon sa Lanao del Sur. Parang napakahirap unawain kung paano, kung sinong magwawagi dyan. At mukhang kahit ano mangyari, pare-parehong talo. Yes, tama ka dyan. Tama ka dyan, Mel. Ang problema talaga dyan ay yung papaano mo aalisin yung pagkahumaling ng kabataan doon sa mga programa at ideolohiyang karga-karga ng ISIS. Sila kasi yung mga kadalasan mga kabataang walang hanap buhay, mahirap, walang napag-aralan, at ang nagbibigay sa kanila ng pag-aaral ay yung mga itim. Sila rin kapag pumasok sumali ka sa kanila ay nakapagbibigay sa iyo ng kahit papaano kaunting tulong. Kaya nakukuha yung nakakapag-impluwensya sa kabataan. Pero mahabang proseso yan ng pagtigil at pagwakas dyan sa problemang yan kasi maraming mga problema ang kabataan sa Mindanao at lalong-lalo na sa Bangsamoro. Sila ay target ng diskriminasyon, sila ay stigmatized, maraming mga pananaw, ang mga Kristiyano at mga taga-Norte, taga-Maynila, hinggil sa kanila. Kaya kadalasan, yung ganung klase ng ugali na ine-exclude sila, malaking epekto noon sa kanilang paniniwala, ideolohiya at mas madali silang kakapit sa mas militante na ideolohiya ng Islam. Yun yung malaking balakid at hamon. Kaya
kailangan tugunan yung pangangailangan talaga ng mga kabataan para yung kanilang pamumuno ay masubok nila o ma-exercise nila sa negosyo, sa politika, nahayagan, imbis na dito sila madala sa mga itim. Parang ganon. Pero Professor, nasaan ang gobyerno sa mga pangyayaring ito? Where is the government? Well, Parang may problema. Tama. Ang malaking problema dyan, alam mo naman, Melo, aabot na ng mahigit 3 taon mula nang mangyari yung gera sa Marawi. Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin naayos ng gobyerno yung rehabilitasyon, yung rebuilding ng Marawi. Isa sa mga malaking panganib nga sa COVID-19 ay marami pang refugee camp at IDP camp diyan na maaring pamugaran ng sakit at mahirap sa damdamin ng mga Maranao na araw-araw nakikita nila yung wasak na bayan ng Marawi. Kamakailan pa lamang nagsimulang linisin yung debris at ang bagal-bagal na rehabilitation. At sa totoo lang, siyempre ginagamit yun ng mga itim bilang rallying point. They are tapping into those grievances, no, dahil sa naganap. At hanggang sa kasalukuyan, malayo ang gobyerno. Ang gobyerno kasi nila ngayon na mas tumutugon sa kanila, sa kanilang pagtingin, hindi pa yung pambansa at hindi pa yung pangrehiyon, yung bagong Bangsamoro. Ang mas tinitingala pa rin nila yung mga tinatawag nilang sarili nilang mga pinuno, mga dato, at yan yung mga local LGU officials from sa probinsya hanggang sa baba. At alam mo, Melo, in fairness, sa aming pagtingin, parang mas mabilis nga talaga at mas epektibo yung suportang natatanggap nila doon sa mga lokal. Kasi pilit, persado, at kailangan talaga mag-deliver nun lokal Kaya masanay ko nila yun. Yung from national, ang nakikita nila puro bawal, checkpoint, ganito, ganyan. No? Yun namang regional authority, yung Bangsamoro, hindi masyado pang nabibigyan ng pansin itong usapin ng Marawi at ng Lanao del Sur. Kasi papasok pa lang nila sa pamumuno, abutin pa ng panahon, certain amount of time bago magamay nila yung paano yung pamamahala sa buong region. Alam natin, hanggang tumatagal yun, magkakaroon ng patuloy na problema dito sa Lanao. Professor, from the outside looking in, nasaan yung efforts ng task force Bangon Marawi? Bumangon ba talaga yung task force o ano? Wala. Kung titingnan natin yung kanilang pinagmamalaki ng mga layunin sa simula, na ganito ang target, sa ganitong panahon, tanggal na ang debris, sa ganitong panahon, nasimulan na natin ayusin ang mga daan, sa ganitong panahon, nakapaglagay na tayo ng sewerage system na bago, nakapaglagay na tayo ng water system, naayos na natin ang kuryente. Lahat nun, hindi pa natutugunan hanggang sa kalukuyan. Ang nangyayari pa lang kasalukuyan, natapos yung ilan sa parte ng most affected area, yung tinatawag na MAA, nalinis na nila yung daan. Pero hindi pa yung buo na MAA. Imaginein mo yun. This is the 3rd year after that war. Ngayon pa lang natatanggal. Siyempre, pag hindi mo naayos ang debris, hindi mo maayos yung linya ng tubig. Pag hindi mo naayos yung debris, hindi ka makapaglalagay ng kuryente. Hindi mo malilinis. Hindi ka makakapaglagay ng sewerage system. Yun yung mabigat sa damdamin ng mga taga-Marawi. Plus, nung una kasi, ipinangako sa kanila ni Pangulo, nababayaran sila sa kung ano man yung danyos sa paninira ng kanilang mga property, pati sa mga nangamatay dahil sa heavy bombardment na ginawa. Nakalimutan na yun pangakong yun. At ang Kongreso at Senado, yes. Wala ba naman yun? Walang hanggang to nga, ito, dadagdag pa ito, kamakailan, kumilos ng Kongreso, napabilis yung compensation bill na sinasabi. At least meron nagtutulak sa lower house at may nagtutulak na sa Senado. Nangyari itong COVID. Wala nang nangyari doon sa usapan na yun. Na-shelve na naman yung bill na yun. Maghihintay na naman sila sa susunod na Kongreso bago gumalaw yon. So, if you're asking me anong scorecard ng Task Force Bangon Marawi
the evidence is very clear. No, whether it is us from the responders, humanitarian groups, developmental groups, or peace building groups, it's a big failure in terms of delivering on the promises and the objectives of the entire rehabilitation process. Wow. So parang sa lingwahe natin noong dekada 70, ang tawag niya bokya. Tama nga kaya? Bokya talaga. Bokya. Yes. Ano Ang nangyari? ano nga dito, Hindi ko ang ano nga rito, kahit sino kausapin mong leader na Maranao, pag tinanong mo, anong iyong hatol doon sa gawain ng gobyerno, doon sa pagbubuhay ulit sa bayan ng Marawi, talagang wala kang makikita na siguro meron sometimes grudging gratitude, no? Sasabihin nila, well, ganito naman, no, na kausap namin, naintindihan namin, nahirapan sila kasi Task Force Bangon Marawi, wala naman siya talaga kapangyarihan, kumbaga tinatraffic niya lang yung iba't ibang ahensya. Ang problema, hindi naman yun ang ipinangako eh. No, hindi naman yun na sinabi ninyo nung una. May mga disenyo pa kayo, may mga tourist resort, may stadium, sports stadium, entertainment center, kung ano-ano ang pinangako ninyo eh. Tapos nung biglang aatras ninyo, hindi lang yon. Later on, may disparaging remarks pa eh. Kasi naman kayo mga Maranao, mayayaman naman kayo. Kaya nyo naman itayo yung mga bahay ninyo. At saka hindi, kasalanan nyo rin yan eh. Pinayagan nyo kasing magpugad sa inyo yung mga itim. Hindi naman nyo kinalaban. May ganong klase pa ng masakit na pananalita. Eh hindi lang naman property ang nawala sa mga Maranao. Nawaran sila ng mga kamag-anak, ng pamilya nila. Yung mga nangamatay. No? Hanggang ngayon, nasa mass grave yun. Hindi na nabawi ng mga pamilya. May mga taong missing pa rin. Ganon. Ang kumakarga, sa totoo lang, Melo, ng rehabilitasyon ng Marawi ay yung pang malalaking ahensya at organisasyong internasyonal. Yung Red Cross, yung mga Save the Children Fund, yung mga UNDP, yung mga bilateral and multilateral, sila yung sumusuporta doon sa mga IDP camps, etc. Yun yung situation ngayon sa Marawi. Malungkot talaga. At yung inaasahan nilang compensation bill nga, na-delay na naman. Napasyal ako sa Marawi at may mga nakausap ako na nandun sa mga masasabing refugee camps. Yung ba yung nagpapatuloy pa ngayon? Naroon pa ba sila sa mga makeshift na tirahan? Ano yun? Ano pa rin ba sila sa mga tirahan nila pasamantala? Yung mga tolda ng United Nations, DSWD. Yes. Temporary pa rin. Ngayon, ang isa sa mga programa nila ay magtayo ng mga tinatawag na semi-permanent and permanent shelters. That is moving. Gumagalaw naman yun. Ang problema ganito, parang ang tawag dito, hindi tugma sa kultura. Alam mo, ang isa yan sa mga pinag-aralan ko, Melon, nung estudyante pa ako, no? Pinag-aralan ko yung epekto ng gera nung year 2000, total war. At makikita mo, ang dami dong displaced, pero hindi mo sila makita sa mga malalaking kampo. Pupunta lang sila doon sa mga refugee or evacuation centers kapag kukuha sila ng pagkain. Kasi ang ginagawa ng mga displaced, inaangkin yan ng mga kamag-anak. Okay? For two reasons. One, to save face. Nakakaya naman ng kamag-anak ko, pinababayaan kong naghihirap doon sa mga tolda. Ganon. So, kahit na anong espasyo sa aking bakuran, dito kayo. Pangalawa, siyempre, umiiwas rin sila sa rido, sa clan feuding. At mga kamag-anak ko, nandoon sa mga kampo, may mga kapitbahay doon, katabing kwarto, whatever, baka magkaroon pa ng away dyan, dawit pa kami. Alam mo naman, pag nagkaroon ng rido, sama-sama. Kaya, para makaiwas na sa gulo, at para mabigyan naman nila ng tulong, yung kanilang mga kamag-anak, dadali nila yan sa sarili nilang bahay. Sa makatuwid, yung pagkatayo mo ng permanent shelter, hindi yun ang tutugon sa problema nila. Mas mabuti pa
Mas Professor, mabuti pang, yeah, correct. yes, Wrong. Pero doon sa mga nakausap ko, ang problema, ang binilang umano ng pamahalaan, isang tahanan para sa 5 katao. Pero sinasabi ng mga oh yes, ko, eh, 8 anak ko. Papaano? Tapos doon sa nagiba naming bahay, may mga nakalaan ng silid para sa hanggang sa mga apo namin. Paano kami magkakasya sa isang napakaliit na tahanan? Nabanggit ba sa inyo? exactly. Sana nga, mas mabuti kung ibinuhos na lang nila yung kanilang suporta, yung gastusin na naubos sa mga temporary shelter, ay inilaan na lang nila para makapagpatayo muli ng mga bahay, yung mga maranaw na natanggal sa most affected area at saka sa non-MAA areas na kailangan rin nilang lumikas. Mas mabuti pa yon. Kahit na anong halaga yan, kahit maliit, pwede na nilang tugunan ng sarili nilang pera yung kakulangan sa pagtatayo ng mga tahanan. Pero sa kasalukuyan, dahil ang gusto ay kami magbibigay ganito, ganyan yung mangyayari. Hanggang kailan mangyayari yan? Hanggang Ay kailan? nako, sa aking pagtingin, seriously ha, may duda na ako. Sana naman wag mangyari ha, pero may duda na ako kung malulutas yan sa katapusan ng termino ni Presidente Duterte. Wow. Para ang mangyayari dito, yan na naman yung issue na naman ng mga kapatid nating Muslims sa atin. Hanggang ngayon, sa Zamboanga, marami pa rin nakatira sa bangketa na refugee nung digmaan sa Zamboanga City nung 2013. Hanggang ngayon, panahon, ha? Nakita ko yun, nakarating ako ron. Exactly. Ako sa aking pagtingin, mahirapan itong matapos. Sa PESA ngayon, at saka pumasok pa tong COVID, na matapos to ba before the end of the term. Kaya, again, this is a stain on how we treat or how we live side by side with our brothers and our sister Muslims. And it's time to, it's an important time na isipin yan dahil panahon ng Ramadan. Pero, Professor, hindi kaya ito maging dahilan para higit na makakuha o makainganyo yung mga kalaban ng pamahalaan sa mga Maranao at sa mga apektado sa Zamboanga? Yes, exactly. Yun nga yung isa sa mga malaking panganib na aming minomonitor at binabantayan. Kasi yung mga kabataan, sila yung apektado nito. Sila yung nakapagsasalita na bakit ganito nangyayari. At highly mobile, transient. You would think na sa kanila, dalawa lang ang paraan. Either umalis sila sa kanilang lugar at lumipat sila sa ibang sentro like Maynila, o Cebu, or Davao. Pero doon naman, ang kaharap pa rin nila, diskriminasyon. Diskriminasyon laban sa kanila. In-exclude sila. Kaya kita mo sa Maynila, nasan ba sila? Nasa, tawag dito sa Quezon City. Kulyat. Nandyan sila sa Likabili. Sa Quiapo. Baseco, sa Quiapo. Doon talaga, nagkukumpul sila, magkakasama, kasi that's the only protection they can get from yung feeling ng discrimination. So, it goes beyond. The problem ay higit pa sa nakakaharap ng sa Marawi. Kailangan talaga may pambansang pagkilos rin, o mga patakaran para talagang tirahin yung usapin ng diskriminasyon laban sa mga Muslim. Lalo na dito sa may meron pa nukala nga na pauwi na lang sa mga probinsya, yung mga narito sa mga malalaking lugar tulad ng Maynila. Ang tanong pa rin may uuwian pa ba? Di ba? Meron silang uuwian. Ang problema ay attractive ba yung options to sa kanilang pupuntahan. Trabaho dapat yun nung bagong Bangsamoro Okay? At pero sa kasalukuyan, hinihintay pa natin, ano ba mga bagong patakaran? Ano ba yung insentibo na binibigay nyo sa kapwa Muslim para sila ay bumalik? Ang problema ngayon nung Bangsamoro Transitional Authority at saka yung Bangsamoro Parliament ay nagsisimula pa lang silang gampanan yung tungkulin ng pamamahala Tapos noon, maraming mga dating empleyado kasi ng ARMM na tinanggal nila Di ba?
Ang nangyari, may pagtingin sila na itong SRM, maraming corruption dito, etc. So marami silang inalis at ine-expect nila na magre-reapply sa kanila. Parang ganon. At ngayon, siyempre, napuno yung regional na pamahalaan ng kanilang mga aliado. Mga aliado nila. So, masalimuot na pangyayari ang nagaganap sa BARM. Kaya kung ako'y kabataan sa Maynila, okay, nagkaroon ng COVID, pag nagparinig sa akin si Senator Bongo na alam nyo, kailangan tayo magsimula ng balik to the barrio, etc. It's nice. Pero why? Ano ba ang incentive na ibibigay nyo sa amin para bumalik kami? Matitiyak nyo ba na kapag bumalik kami sa Bangsamoro, kami ay tatratuhin ng patas? Kapwa Muslim na namin yun. Sigurado ba kayo na kapag kami lumipat mula sa Maynila, pumunta lang kami ng Northern Luzon o pumunta kayo ng Kabikulan na kami ay hindi i-discriminate o hindi kami pagsasamantalahan? Yung ganong klase na kailangan i-address. Hindi basta yun, ha? Hindi basta-basta yun. So, kung ganito, hindi basta-basta. Ano ginagawa ng International Alert? What have you advising International Alert to play its role, to play its part well in areas na parang nakalimutan ng gobyerno? Well, ang trabaho ng International Alert dalawa. May mga programa para sa kababaihan at sa kabataan. Yun ang dahilan kung bakit binigyan ko ng emphasis kanina yung usapin ng trabaho sa kabataan. Pero ang ginagawa namin, binibigyan namin sila ng kakayanan at oportunidad na mag-isip ng sarili nilang mga proyekto, ng sarili nilang mga gawain na para makapagpahusay sa kanilang kabuhayan at doon sa kanilang mga iba pang plano sa pag-aaral at iba pa. Ganun rin sa kababaihan. Meron kaming malaking programa muna doon sa mga kababaihan na naiwan, mga balo na naiwan na naging biktima ng mahabang mga digmaan dyan sa Bangsamoro. Meron din kaming programa ng pag-monitor nga, yung strict monitoring on the ground at early response. Ibig sabihin, inaalam namin kung saan puputok yung maaring pagputukan ng kaguluhan at bago mangyari yon, ang ginagawa namin, gumagawa na kami ng pagkilos para hindi maganap, ma-prevent rather than i-counter. So doon sa dalawang yun, namamagitan ang gawain ng International Alert. Malaki ang pangatlo, pinakamalaking pinasukan dyan ng International Alert ay yung sa Pinanlupa. Alam naman natin kahit sa ibang lugar sa Pilipinas, sanhi ng tunggalian yan yung pag-aari ng lupa. Lalong-lalo na sa Bangsamoro, yung mga pagtatalo sa pagitan ng mga Muslim, ng mga katutubo, yung mga taga-norte na pumasok, ang daming lulutasing problema dyan. Tsaka yung mga overlap sa mga pag-aari dyan sa Bangsamoro. So yung tatlong yun, ang pinakamahalagang tungkulin na ginagampanan ng International Alert dyan sa ground. Nandun kami sa Cotabato, nandun rin kami sa SPMS Box, yung lugar na kasama ang Mamasapano. Meron kaming grupo na kumikilo sa Sulu, doon sa lalong-lalo na sa mga ngalakal sa South China Sea, Sabah, etc. Tapos malaki ang aming pagkilos dito sa Marawi at Lanao del Sur. I can imagine how hard it is. Pero meron ka rin papel na ginagampanan doon sa na mag-uusap muli ang pamahalaan at ang CPP, NPA, NGF. Pero sinabi na ni Pangulong Duterte na wala nang peace talks. How do you feel about it? Sa akin pagtingin, simple lang. Marami ng pagkakataon sa nakaraan na sinabi ni Pangulong Duterte na ayaw niya na makipag-usap. Tama na. Gera patani na tayo, kumbaga. Pero lagi, bumabalik sa pag-iisip niya na baka meron pang pagkakataon. Baka sa huli, may makakamit tayo kahit papano, kahit na for example, isang ceasefire lang. Gano'n. So hindi ko sinasarado yung pintuan na maaaring meron pa rin mangyari. Bakit ko sinasabi yun? Kasi sa kalaunan, wala naman tayong aasahan kung hindi itong usaping pangkapayapaan. 52 years na ito, itong digmaan na ito, mula nung magsimula.
At yung peace negotiations naman ay 36 years na. At wala pa rin inaabot. Habang lumalapit tayo doon sa isang pagkakataon kung saan magkakaroon ng mas mahabang tigil putukan, nagkakaroon ng problema sa parehong panig. So, una, gusto ko lang i-disclose sa programa mo. I am speaking here as someone who used to be the head of the ceasefire committee of the government, the Philippine government, in negotiations with the ceasefire committee of the CPP, NPA, NDF. Okay. Kaya yung pag-aayos ng mga tigil putukan, pansamantala, mahaba, o etc., naging tungkulin ko sa matagal na panahon. At nakita ko yung ang laking idinulot ng mga panahon ng ceasefire. Kahit na itong sa kasalukuyan, hindi ba sinasabi ng gobyerno na nag-violate ang CPP, NPA, NDF? Hindi ba sinasabi rin ng CPP, NPA, NDF nag-violate ang gobyerno? Yan ay normal lang. Darating ang pagkakataon, parehong magsisisihan yan. Pag pinag-aralan mo in detail, makikita mo, hindi naman isa lang, pareho rin may kasalanan, pareho rin naman na lumalabag sa kanilang mga ipinangako hinggil sa ceasefire. Mm-hmm. Pero kailangan i-expect natin. Bahagi yan nung prosesong pangpayapaan, bahagi yan. Ang problema kapag itinigil mo, nawala ng usapan, sinarado mo na yung pintuan. At may ilang instances nga sa nakaraan na nangyari yan. Pero nag-recover at bumalik sa usapan. Ano ang mga benepisyo? Banggitin ko lang. Pag ikinumpara mo yung buwan ng Pebrero at Marso ngayon, ikumpara mo doon sa buwan ng Pebrero at Marso nung nakaraang taon, sa aming pagsusuri, bumaba ang karahasan ng mahigit 50%. Talaga? Mahigit 50%. Despite the accusations of violations by both sides. For several reasons. One, kasi merong mas malaking crisis na nasa taas itinulak nun yung parehong puwersa na bagamat magkaaway kayo, tutukan ninyo yung problema ng krisis na ito. Pangalawa, yung ceasefire mismo. Lumugar at pumosisyon yung dalawang kampo na umiwas rin sa banggaan during this time. So merong epekto. Pero banggitin ko pa, yung pinakamahabang ceasefire na naganap sa usapang pangkapayapaan ay yung nangyari noong Nobyembre 2016 hanggang Pebrero 2017. That was a period of November, December, January, February, 4 months. Nung 4 months na yon, ang combat clashes sa pagitan ng AFP at ng New People's Army went down by an average of 48% across the country. Kaya pag may ceasefire talaga, malaki ang benepisyo sa mga bilang, kumukaunti ang bilang ng namamatay, kumakaunti ang bilang ng mga nadi-displaced. Ano man ang puna ng bawat kampo. Kaya nanawagan hindi ba ang United Nations, ngayong may crisis, pwede ba mag-ceasefire kayo, global ceasefire? Tumugon dyan ng gobyerno. Ang gobyerno nga, bago naglabas ang UN ng statement, in fairness, unang pumosisyon ng ceasefire ay si Pangulo. At naganap yun. Ang posisyon niya pa nga, unilateral to at unconditional. Wala kaming o ano ang gusto niyo gawin, bahala kayo, basta't kami, wala kaming hinihingi kondisyon sa inyo. Yung kabila, ang nangyari, nagdili-dali, hindi kaagad sila nag-declare, pero nung nanawagan na yung UN, at saka sila nag-declare. Ngayon naman, sabi ng UN, sige na ituloy, in-extend naman ng kabila. Ang gobyerno naman ayaw na dahil sa kanyang pagtingin ay hindi gumana yung ceasefire. Well, sinasabi ko ngayon pa lamang sa aming datos, malaki naging epekto nitong ceasefire. So, ganun yung nangyari. Kaya nagsasabi ka, Professor, na matagal na ikaw yung pag-uusap, wala naman nangyayari. Kung pakinggan natin yung pahayag ni Lieutenant General Parlade, wala ikang patutunguhan talaga itong mga komunista. Yun ang sabi niya. Alam mo, anong tingin nyo? Sabihin ko na lang ng ganito, umabot sa punto na nakita namin yung dulo. Nakita namin yung dulo. In 2017 and 2018, nakita namin yung dulo. Ibig sabihin,
umabot kami sa punto kung saan napag-aralan namin, nasuri namin, nakita namin na yung nasagot namin yung malaking mga agam-agam. Meron pa bang otoridad si Jose Maria Sison? Meron. Pinakikinggan pa ba si Jose Maria Sison nung kanilang mga tropa rito ba? Yes. No? Nakita namin na sa totoo lang, no, yung kabila, no, ay maraming peace advocates sa larangan mismo ng military na nakikita nila kailangan ng tapusin ito dahil may mga mas malalaking kalaban tayo na haharapin sa future, no? At hindi lang itong na ano, kaya kailangan magkaisa na tayo rito. Malaking kalaban natin COVID, di ba? Yung kailangan ng unity. Ang problema lang laging nauunsyami kasi at the last, no, may merong mangyari lang na maliit na insidente, kaya niyang wasakin lahat ng gains Ganon. Naging personalan at naging emotional na. Kaya mahirap talaga. It will take some time. Pero if you're in this business, ika nga, the lesson, number one lesson is you don't lose hope. Yeah, of course. Kasi you can see the deadly effects. You can count on your fingers or whatever, your calculator, how many people get killed. The human costs are enormous pag hindi tayo dumaan sa prosesong ganito. If I remember right, during my days sa Bicol region, nag-a-average kami sa Bicol ng isang namamatay every day. Kay sundalo, kay civilian, kay NPA. Kaya umaabot sa 365 katao ang namamatay sa loob ng isang taon. So, one life lost is one too many, right? Yung kahalagahan, kasagraduhan ng buhay, naroon ako naniniwala ako ron So, it's about time siguro na dapat talagang masusing pag-aralan kung ano pang posibleng solusyon, no? Yes. At umabot na nga doon sa mayroon na nga kaming pinag-uusapan na interim peace agreement Umabot na din. Parang katulad siya nung, alam mo, sa Bangsamoro, nagkaroon muna ng framework agreement bago yung compre agreement, di ba? So, we were at that stage na we were going to agree na on the interim peace agreement na, and that would be the roadmap na to hanggang sa end of hostilities and disposition of forces. Yun yung hindi naganap nung pumutok yung Marawi. Yun yung sequence of events. Nung mangyari yung Marawi, natigil yung negotiation at nag-declare ng martial law ang gobyerno. At nung mag-declare siya ng martial law, tinutulan yun nung kabilang panig. At naputol ang usapan. Okay. Pero yung sinasabing kasunduan sana na dapat lagdaan para mabago ang sistema ng ekonomiya at magkaroon ng pagbabago sa lipunan, nangyayari pa kaya iyon? Kasi, yes. Hindi ko maintindihan kung ano yung puna doon. Yung mga binabasa kasi na tinatalakay ngayon ng mga bagong kinatawan ng gobyerno dito sa usaping pangkapayapaan ay hindi naman yung mga napagkaisahan. Merong napagkasunduan na yung dalawang panel Halimbawa, yung sa usapin lang ng free distribution ng lupain, bakit napakalaking bagay nun at maliit ang problemang idudulot nun? Kasi sa kasalukuyan naman, yung mga lupang ibinibigay talaga sa mga magbubukid sa ilalim ng reformang agraryo ay hindi naman binabayaran Wala naman inaasahan na ang land bank doon. Kaya actually, literally, de facto, libre yung pinibigay. Di ba ang gobyerno sumasalo ng bayad sa landowner? Tapos binibigyan niya ng 10-year bonds. Hindi naman sinasabi natin, pinutol ang nexus sa pagitan ng magbubukid at ng Panginoong may lupa Ang gobyerno magbabayad sa Panginoong may lupa at ang magbubukid over a period of 10 years magbabayad sa gobyerno. Abay, tanungin mo land bank kung gaano kalaki ang collection nila. Halos minimal negligible. Kaya nga sabi natin, pwede mo nang ipamigay. May mga ganong klase na agreement pati sa ekonomiya na sinang-ayunan ng mga ahensya ng gobyerno. Nandun ang DAR noon, DNR, nandun ang NEDA, nandun ang Department of Finance, nandun ang Department of Justice. Full force yun yung pinadala ni Pangulong Duterte para ayusin talaga. Yung talagang binigyan niya ng total na suporta at pagtulong yung buong proseso nung sa simula
Ganon. At nagkaroon ng mga ganong klase ng kasunduan. Yun, pwede pang balikan. Pwede Pwede pa yun. pang balikan. Oo. Okay. Ang mas Ako, yeah. ako, medyo alam ko, busy ka pa naman. Nagkaroon ka na ba kung makita yung paano pinakikinabangan yung National Health Service sa United Kingdom? Pwede mo bang maikwento yun kahit sandali? Yes. Alam mo, tumira ako ng siguro mga kulang-kulang 8 taon, no, sa Inglaterra, sa UK, nung ako nag-aral, no. At kasama kasi doon, pagdating mo doon sa London, no, pasok ka kagad sa National Health Service bilang isang estudyante. Actually, kahit na resident visa ka pa lang, etc., nagkatrabaho ka doon, pasok ka kagad. So kami, immediately, pagpasok doon, sasabihin sa'yo, dito ang iyong GP, ang tinatawag na General Practitioner. Meron silang hawak na mga particular na area ng syudad. So for example, ako, sa barangay Cruz Naligas, ako yung GP dyan. So lahat ng tao pupunta sa akin, anong problema mo? Ganito, ganyan, ganyan. Okay? Ako yung una niyang pupuntahan. Tapos ako magre-recommend sa kanya, pumunta ka sa ospital. Ganito, ganyan. Pwede ka lang dumiretso sa ospital kapag emergency. Okay, hindi mo na kailangan dumaan sa GP, pero kunyari, taas ang ano ko, ganun. Diretso, wala kang babayaran. As in, zero. Okay? May kasama ako noon, inoperahan. No? Bakit? Kasi tinamaan siya ng bato, sakit sa bato nung nandun siya, inoperahan. Lithotripsy pa ha, sound waves, zero ang binayad. Ako nung dumating ako doon, pumunta ako doon sa general practitioner, oh, who are you, ganito pangalan. Oh, by the way, pwede yung pang sabihin nga doon eh, hindi yung tunay mong pangalan eh. Huh? No? Pwede ka bang bigay pa doon ng alias kasi for confidentiality, privacy purposes, yes. Sa mga then, so they will get you, they will tell you, okay, anong iniinom mong gamot sa Pilipinas? Meron ka ba iniinom? Ganito, ganito. No? Okay, pumunta ka sa pharmacy. Pagpunta mo sa pharmacy, fixed ang halaga. Ang binabayaran mo yung reseta. Hindi mo binabayaran ng gamot. Ang isang reseta, ang halaga ay 7 pounds. Pero, pag may sakit ka sa 7 pounds lang, punta ka sa pharmacy, bibigyan ka niya ng 3 buwan, pinaka-minimum, 3 buwan supply ng what? Kunyari yung sa puso, diabetes, metformin, lahat. 3 months yan. Kaya pag umuwi ka, galing sa pharmacy, marami kang sakit, para kang galing sa supermarket, sa laki ng dalang, ilang taon yun. Ngayon, pag ikaw ay may sakit sa puso, o ikaw ay mayroong cancer, o ikaw ay may diabetes, kahit na yung 7 pounds hindi mo babayaran. Okay? Yes. May kaibigan ako, nung nag-aaral siya doon, dala niya yung kanyang daughter. Okay? O sige, yung daughter niya nagkasakit. Pati yun, cargo yun ng gobyerno, ng National Health Service. Dinala niya yung daughter niya doon sa tinatawag na GOSH, yung Great Ormond Street Hospital para sa mga bata. Alam mo ba doon ang mga kama? Malaki. Bakit? Para yung nanay, magulang, pwedeng matulog katabi sa hospital bed ng kanyang anak. Pag tinignan mo yung lahat ng halls doon, may mga Peter Pan drawings. Bakit? Lahat ng proceeds nung librong Peter Pan, si James Barrie yung sumulat nun. Nung mamatay siya, iniwan niya sa will niya, lahat ng kita sa mga pelikula on Peter Pan, libro ko, pupunta dito sa Great Ormond Street Hospital. Ganun ang kanilang health system. Wala kang babayaran. Kaya yung sinasabi nila, alam mo, nagsimula to nung panahon matapos ang gera Melo. Nung sinabi ni Levan, yung time na yun, labor, MP, sabi niya, we could guarantee full employment in times of war. Bakit? No? Why? Because people made the munitions, the guns, and everything. Everyone was fully employed. We were guaranteeing food in times of war. Why can't we guarantee food in times of peace? Why can't we guarantee full employment in times of peace? Tapos makikita mo sa museum dun yung unang polyeto ng NHS. 1940, late 47 at 40, nakalagay doon, sa araw na ito, itinatag ang National Health Service at ang bawat isa sa inyo na citizen o residente ay may karapatan na kumuha ng serbisyo na ayon dito sa isang pulyetong ito. At nakalagay doon, napakaganda, Melo, sabi, alam namin na higit pa sa gastusin sa iyong pagkakasakit,
ang mas malaking tinutugunan nito ay nawawala ang iyong pag-aalala. Mhm. Kasi sabi nga nila, maraming tao namamatay because of yung anxiety eh. Paano ko babayaran? Paano yung pamilya kung maiiwan? Ganon. So Aha. this will remove all your anxiety habang ikaw ay ginagamot. Galing. Kaya ganun kaganda yun, sistema niya. Kaya nga sabi nila, kahit na anong gawin ni Boris Johnson, kahit na anong gawin pa ng mga future government, hindi mo pwedeng buwagin ang National Health Service dahil magre-revolusyon ang mga tao. Okay. Ganyan rin sa France, ganyan rin sa Sweden, Norway, the Netherlands, ganon. Yung mga welfare state. At saka syempre, ang pinakamagandang halimbawa, dyan yung Cuba, di ba? Ang pinakamalaking export nila, doktor. Doktor. Oo, tama. So, paano nagkakapera yung National Health Service? May budgetary allocation din? Yes, Siguro, nakalagay. Nakadekreto yan sa batas na talagang ano. Actually, sa totoo lang, sa aking pagtingin, isa to sa mga magiging new normal sa atin. After this incident, there is no way that the Universal Health Bill in the Philippines will not receive the budget that it deserves. I'm hoping, pero dapat ipaglaban ngayon ang lahat ng tao yan. Kung kaya nilang gawin ito sa ibang bansa, huwag tayong pumares sa Estados Unidos. Yung bilang ng nangamatay sa kanila ngayon, nakita mo. Maging halimbawa sa atin yung ibang bansa na at yung mga nagtulak ng Universal Health Bill. Nako, congratulations. If there is anything that should be learned from this crisis, dapat ang health kasabay ng edukasyon. Di ba? Ang una, edukasyon. Pangalawa, dapat ang health. Bago military budget. Bago yung budget ng iba pang mga ahensya. Mukhang nakatuon yata sa build eh. Yun ang focus yata. Build. Alam mo, maapektuhan na yan. Di ba't marami ng angal yung mga kinatawan, mga kongresista, dahil ginalaw na yung build budget at dinivert na sa ilang mga pangangailangan dito sa COVID emergency. So I suppose the build will continue. It's also very important sa aking pagtingin, kasi malaking epekto nun sa unemployment, sa pagkalat ng pera sa lipunan. Pero hindi pwedeng sa build na yan pumailalim or maisantabi yung Universal Health Bill. At malaking krimen yan sa aking pagtingin kapag yung nangyari itong COVID na ito at hindi makinabang ang Department of Health, hindi makinabang yung mga frontliners natin, yung mga bago nating bayani sa kanilang ginawa. And the only way we can repay them is by strengthening and giving all the funds na kailangan para sa successful Universal Health Bill. Pero Professor, kaninang umaga, napanood ko sa Al Jazeera yung feature nila tungkol sa Senegal na merong $1 worth na pang-suri sa bawat mamamayan at nalalaman kaagad ang results at ang gamot nila kahit na hindi kinikilala pa ng WHO, pinakikinabangan na ito panlaban sa malaria. Dahilan sa veterano na kami sa Ebola, veterano na kami sa AIDS, veterano na kami kung saan-saan tumamang trahedya, alam na namin kung anong gagawin. Paano kaya yun? For a poor country with a normal budget for the health services, and yet they can do it. Ako tingin ko dapat explore lahat ng mga posibilidad, huwag magsarado, pero dapat rin maging maingat, tignan yung karanasan ng mga ibang bansa sa paggamit nun. Alam mo, naalala ko, isa pala sa isang katangian ng ibang mga bansa, yung pagtutol dun sa intellectual property rights legislation at saka yung Global World Trade Organization rules on IPRs when it comes to medicine. Kaya ako naisip to bigla dahil ang unang tumutol dyan ay yung South Africa at saka yung India. Ganon. At naging matagumpay sila. Kaya pwede rin natin sundan ang kanilang ehemplo. So yung sinabi ng South Africa, sinabi si Mandela yun, hindi ko maalala ko yun pinag-aralan namin yun. Sinabi ni Mandela, hindi kami papayag na yung mga retrovirals na kailangan namin
to counter HIV/AIDS will be subjected to the patenting costs or the rights of patent of any foreign country. So this day on, we are declaring that we are going to produce those drugs. And they did. They reverse engineered and they were able to produce those drugs themselves. At sinabi nila, wala kami pakialam, dalhin nyo kami, isampan nyo yung kaso sa World Trade Organization dahil nag-IPR violation kami, itutuloy namin to. Sunod-sunod na yun, after nun India, yung mga simple paracetamol, para sa cardiac, na pangpuso, lahat. Ginawa nila. Wala na silang pakialam sa ano. Ang nangyari hanggang ngayon, ibang bansa naduduwag eh. Ayaw gawin yung ginawa ng dalawang yon. So there is something to be learned about, taking a strong position when it comes to health. Alright, napakahalaga nung nabanggit mo. Siguro babantayan natin kung ano pa mga magaganap. Pero yes. Summarize natin yung tungkol sa Marawi at sa Maguindanao, malaking problema pa rin. Yung problema sa peace talks, dapat lang matuloy. At yung sa health service, dapat suriin kung ano yung best practices in different countries and try to adapt ang mga bagay na ito sa Pilipinas. Anong mensahe mo sa ating mga manonood, sa ating mga kaibigan at mga bagong masasabi nating nagtitiwalang nagsusuri doon sa Melo Acuña reports? Isa lang ang masasabi ko, huwag silang bumitiw doon sa pakikibaka para sa kapayapaan. Kailangan natin ng kapayapaan, lalong-lalo na ngayon sa panahon nitong krisis na kaharap natin. Dapat pigilan natin na itong krisis na ito ay magdulot ng mga bagong anyo at bagong mga aktor na gagawa ng karahasan. At kailangan dyan, iparinig natin sa ating mga pinuno at sa ating mga kinatawan na gusto nating itulak yung prosesong pangkapayapaan. Salamat. Salamat, Melo. Maraming salamat po. Ayan po mga kaibigan, si Professor Francisco Pancho Lara sa ating po namang panayam sa ating seksyon na Sabi Nila. Magandang araw po. Maraming salamat. God bless us all. Thank you.